Oh, tungkol sa bayang ito pang Bato de la Rosa, tumakbong senador, napakabobo mo, animal. Talo ka pa ng elementary. Pag pumasok daw ang ICC sa Pilipinas, pag pumasok daw ang ICC sa Pilipinas, pakantahin daw niya ng 1,000 paulit-ulit ng Bayang Magiliw. Tanga! Lupang Hinirang ang title niyan, hindi Bayang Magiliw. Tangina, abobo mo. Kaya nga, naging senador ka, wala kang batas na gawa eh. Pag pumasok yung mga ICC na yan, pakantahin natin yan ng 1,000 times Lupang Hinirang, hindi yung Bayang Magiliw. Tanginang yan. Pag pumasok daw yung ICC, pakantahin daw niya ng 1,000 times Bayang Magiliw. Hoy, tanga! Lupang Hinirang ang title niyan, hindi Bayang Magiliw. Yan ang napapala ng mga tao na pinapaaral na sa puno ng santol. Yan ang napapala ng mga taong pinapaaral ng magulang na sa puno ng bayabas at mangga. Kaya ang title ng Lupang Hinirang, ginawang Bayang Magiliw. Tanginang pisting yawa, bugo. Putang inang yan. Bakit? Ni minsan ba sinabi ng mga teacher yan pag flag ceremony? Mga kabataan, mga students, good morning everyone. Let's sing Bayang Magiliw. Bayang Magiliw. Ala, ang sinabi ng teacher ko, Lupang Hinirang. Baka sasabihin ni Bato ngayon, hindi yan Lupang Hinirang, Bayang Magiliw at Panatang Makabayan. Pariyo lang kay dalawa ni Robin Padilla. Mga dipunggol kayo, mga hasanggano. Sabi ni Tulfo, mga sanggano. Pag pumasok daw yung ICC, pakantahin daw niya 1,000 times Bayang Magiliw. Uy, Bato! Bato! Ikakahiya ka ng anak mo. Ngayon mga DDS, paki-comment. Tama ba ang sinabi ni Bato na pakantahin ng 1,000 times Bayang Magiliw? Lupang Hinirang po ang title dun. Hindi Bayang Magiliw. Nakakahiya. Nakakahiya. Sir Elijah, hayaan mo na kung anong gusto ni Robin. Buhay niya yan. Kaya yung mga ICC na yan, pag pumasok yan sa Pilipinas, ang gagawin natin dyan, pakantahin na lang natin yan ng Bayang Magiliw 1,000 times. Bato. Dipunggol ka. Kaya yung kapatid ko sabi sa akin, Kuya, bakit sabi ni Bato, pakantahin daw niya yung yung taga-ibang bansa na hulihin daw sila ni Diggs. Pakantahin daw niya 1,000 times Bayang Magiliw. Hala Kuya, pinalo kaya ng teacher ko yung kamay ko nang naggaganyan-ganyan ako kumanta tayo ng Bayang Magiliw. Ang sabi kaya ng teacher ko, Lupang Hinirang. Yan, kaya nagkandalitsi-litsi ang Senado. Utragis na yan. 1,000 times Bayang Magiliw. Kahit i-search mo nga yan sa karaoke sa YouTube, hindi nga lalabas yung Bayang Magiliw na yan eh. Ang lalabas, Lupang Hinirang. Alam mo, ganyan talaga ang utak DDS. Tuyo. Sabi ni Ana Niada, wala yan problem si Bato, basta lahat ng butas ng ICC, lahat ng papers ng ICC may butas. Ikaw, ano sabi ni Uwo? Ikaw nga, tinawag mo state ng Canada. State ang Canada, okay lang naman sa amin. Bakit? Hindi ba parte ng Amerika ang Canada? Canada is a country, pero state siya. Sa tingin mo, hindi sakop ng Amerika ang Canada? Noon sakop yan. Nagkaroon lang ng border. Palibasa kasi, hindi nyo alam yung mga world history. Tandaan ninyo ultimo Amerika sakop ng British colony yan. Kaya nga may mga barbarians eh. Wala kasi kayong alam. Huwag na kayo makipaglaban sa akin mga DDS. Huwag tanga.
Alam niyo ba, nung buong mundo noon sakop ng British colony. Sumunod lang ang Amerika nung natalo nila ang mga Britain, ang mga Britanya, ang taga-Britanya. Kaya nabuo ang Amerika, kaya ang Amerika naman ang nananakop ng lugar. No? Pero tapos ng Kastila. Kaya nga Britain and Kastila, magkaisa yan sila noon. Palibhasa kasi pinanganak ka ng galing ka sa bulbul ni Adolf Hitler eh. Sinong naniniwala dito na si Adolf Hitler anak si Jose Rizal? Ito si Uo naniniwala yan sa kwento na ano eh. Si Adolf Hitler daw ang tatay si Jose Rizal. Tapos si Jose Rizal daw at si Pangulong Marcos Sr. magkapatid. Putang ina, may anak na German si Adolf Hitler, German, tapos si Jose Rizal, Pinoy. Kaya, yan, may mga kwentong gumakalat niya na anak daw ni Adolf Hitler si Jose Rizal. Tapos kapatid daw si Apo Lakay. Sabi ko, putang ina, paano naging German si Apo Lakay? Ilocano yun. Kaya putang ina, paano naging German si Jose Rizal? Taga Calamba, Laguna yun. Search mo kung state ang Canada. Oo, huwag mo na ipaglaban, di ka mananalo sa akin. Ang Canada, kamakailan lang yan naging country. Pero dati states yan. Huwag tanga, huwag mo na ipaglaban. Tayo nga, Pilipinas, states, sana tayo ng Amerika eh. Bakit? Sino ang kauna-unahang Philippine Commonwealth President? Diba si Manuel L. Quezon? Kung hindi tayo binili ng Amerika sa Espanya, dapat states tayo ng Amerika. Ang Guam nga eh, ang Hawaii nga eh. Di ba? Wag tanga, oo. Hindi mo ko matatalo sa ano. Hindi mo ko matatalo pagdating sa history. Pari nga, hindi mananalo sa akin, kau pa. Tang inang yan. Wag mo na ipaglaban lang, kamakailan lang naging country. Ang Canada, parang Pilipinas lang yan. Kung hindi tayo binitawan ng Amerika, we are all now is an American person. Hawak tayo ng Amerika noon. Kaya nga yan ang pinakapanalo ni Pia Wurzbach nung Miss Universe 2015 eh. Sabi niya, we are colonizing Americans and ang kultura ng Amerikano ay na-adapt natin so walang problema sa Amerika. Di ba? So kaya nanalo. Sabi ni Nila Labrador Rapadas, history sa Google mo lang yan nababasa. Ang ina mo nila, nag-aral ako libro, ang hawak ko, Atlas, Almanac, Gloria Dictionary from 1 to 20 volume. Hindi mo ko maluloko. Ang lolo ko, piskal. Huwag tanga. Hindi ako katulad kay Digong na prosecutor, piskal, pero walang kasong hinahawakan. Hindi Huwag tanga. Mga DDS, huwag kayo makipaglaban sa akin, hindi kayo mananalo. Sa totoo lang. Lahat ng lumalabas sa bibig ko, panindigan ko yan. Channel ko to eh. Diba? Hindi kayo mananalo sa akin. Ang Puerto Rico na colonized din ng Amerika noon. Kaya nga may North and South in Latin America eh. So kung hindi sila naging country, magiging state sila. Di ba, Sir Nestor Ikari? Pag sinabi mo kasing Amerika, hindi sila country, states sila. Ang Mexico nga eh. Magkadikit lang ng border yan. Sa Amerika, hindi mo siya, ang California, Los Angeles, ang San Francisco, Los Angeles, maraming lugar sa Amerika is states, not country. Pero para silang country kung umasta. Huwag na kayo makipaglaban sa akin. Ang ipaglaban ninyo dito kung paano nyo ipagtanggol ang mga Duterte na sirang-sira na ngayon. Sa akin palang wasak na wasak ng mga Duterte. Sa akin palang wasak na mga Duterte. So paano pa yung mga kasamahan kong vlogger? Almost 100 plus kami. Ay, putang ina to si Oo. Panaglaban talaga niya. City yun, hindi states. Putang ina. Tanga mo. Meron pa bang mas tanga sa'yo? Oo. 1974, tinuturo ang history. Bakit ngayon ang daming bobo about history?
Personal na pala ito. Utang ina, hindi kayo mananalo sa akin. Ha? Hindi nyo nga alam eh. Ha? Hindi nyo nga alam na ang Pilipinas kaya halo-halo ang tao. Bakit? Nung panahon ni Manuel L. Quezon, ang mga refugees, nung biktima ng Holocaust ni Adolf Hitler sa Pilipinas nilagay. Kinupkup ng Pilipinas. Refugees yan ng Israel, ng basta parte ng Europe, and may mga parte ng Arab country. Kaya nga tinatawag na United States of America eh. Kasi mga states. May United States, may states din ba ang Pilipinas? Meron. Ano? Luzon, Visayas at Mindanao and Republic of Province of China ang Davao. States. So hindi na capital ang Manila. Hindi na. Ano na? Davao na ang capital. Kasi, Number 1 sa pinaka-traffic sa buong mundo. Number 8 rank. Number 2 ang Manila, sumunod ang Caloocan, pero nagtaka ako sa Caloocan. Paano naging traffic ang Caloocan? Wala namang business dyan. Is it Caloocan is part of the wealthiest city in the Philippines? Di ba? Is it Caloocan is one of the wealthiest city in the Philippines? So bakit sila nasali sa number 26 rank in the world na traffic? Ang Pilipinas, may states ang Pilipinas. Yun ang tinatawag na Luzon, Visayas at Mindanao. States. Di ba? Ang English ng states, mga pulo. Di ba? Ang Tagalog ng states, pulo. Di ba? Yun. Baka sabihin nyo, pulo, island. Ibang isla maliit. Sabi ni Uwo, mali nga lang yung history at geography knowledge niya. Focus ka na lang sa politics. Actually, Uwo, kung matalino ka, bakit kumampi ka sa mga DDS? May tanong ko lang, Uwo. Kung talagang matalino ka pagdating sa mga analysis, bakit nasa DDS ka na bilong? Nakakahiya. Matalino ka, di ba? Bakit nasa DDS ka na tribes na bilong? Kasi pagkakaalam ko, pag matalino ka, wala ka sa DDS. So tanggapin mo ng bobo ka kasi nasa DDS ka pa rin. Biruin mo, kung matalino kayo sa title ko pa lang, kung tama ang mga Duterte, bakit yung mga kalaban ni Marcos hindi kumampi kay Duterte? Di ba? Sino ang nagsabi na DDS ako? Moreno and Vic lang ako. Dami mong alam, may pamoreno-moreno ka pa. May Biko Soto ka pa. Biko, hindi Biko na hindi yung kakanin na. Yun lang yun. Kung talagang ang mga DDS matalino, kung ang mga DDS matalino, isipin ninyong mabuti, tatak nyo sa isipan nyo habang hindi pa kayo ulyanin katulad kay Digong. Bakit ang mga kalaban ni Marcos kumampi sa kanya at hindi kumampi kay Digong kung tama ang pinaglalaban ni Digong? Nila Labrador, manahimik ka, putang ina mong hayop ka. Oo, Nila Labrador, kung ako sa'yo, kung wala ka magawa sa buhay, sindihan mo yung buhok mo. Kahon ng kahon yan. Sindihan mo yung buhok mo. Tignan natin, pagkatapos mo sindihan yan, para yung buntot ng pusa na sinindihan ng lighter. Mas marami pa rin kami. Mas marami nga kayong bobo eh. Hindi ko talaga ipagmayabang na marami kami. Tapos sabihan ka, marami nga kayo, pero bobo naman kayo, nakakahiya. Mas okay lang yung unti lang kami. At least, unti lang kayong bobo. Pero yung pag sinabing, mas marami kaming DDS, marami nga kayo, bobo. Di ba? Edi ang pangit pakinggan. Buti nga, bobo lang sabi ko. Hindi ko sinabing marami kayong adik. Di ba? Di ba, Redson? Marami daw sila. Marami nga silang bobo. Hindi ko naman may tanggihan. Marami talaga ang DDS. 32 million silang bobo. Pero nung nagrally sa EDSA, hindi sila umabot 1,000. Kaya, kasi bobo nga sila. Pagdating sa utakan, bobo sila, walang aangkin. Pero pagdating sa padamihan, walang lalabas. Jimmy Pinote, hello po. Ang Duterte family, gusto nyo? Bakit gusto ba ninyong ginawa ni Digong sa Pinas?
Marami kami. Ha ha ha. Sabi ni Nila Labrador, marami nga kayo, bobo. Oo. Ano ka si Naruto, nagkatibunjing technique times 2 dumadami. Ay, delikado yan, Redson. Sabi nga ni Naruto,